The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. And once again, welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope. Every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altes and yours truly, Pastor Ariel Espirat. And once again, salamat dahil nakabalik naman tayo sa matagal na pagpapahinga, So hindi talaga natin maiiwasan na may mga aberya sa buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi tayo pinabayaan, and ngayong araw na ito, ngayong hapon, nakabalik naman tayo sa programa. And salamat sa Panginoon, ilang programa kaya na hindi ako nakabalik. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ngayon ng pagkakataon na makabalik naman at makapag-share. Yun yung natin. Ang point natin dito na makapag-share ng salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kalakasan pa din na muling makabalik. Okay, so once again, magandang hapon sa lahat ng ating mga listeners and viewers ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga workers dyan, ng mga nagtatrabaho, nanay, tatay, lahat na nagtatrabaho dan sa Boracay, sa Katiklan, dito sa Malay, kahit anong trabaho, sa lahat ng nagtatrabaho, magandang hapon po sa inyong lahat. And ang prayer ko po ay bigyan sana kayo ng kalakasan ng Panginoon upang magamit nyo sa inyong araw-araw na pagtatrabaho. And also sa ating mga men in uniform, mga men in uniform natin, okay, na nagtatrabaho, mainit, nandun yung iba nandun sa kalsada, nagbabantay, okay? Kahit saan nakadestino, sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon na magagamit nyo sa araw-araw na pagtatrabaho nyo. And also sa ating mga government official dito sa Malay, sa Katiklan, sa Boracay, magandang hapon sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon na magamit nyo upang palaguin pa ang bayan natin yan. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. And also sa ating mga estudyante na siyempre ang mga elementary ngayon, elementary kag high school, wala na silang pasok. Pero ang mga college, patuloy pa din. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat, mga college student natin. And also sa mga instructor dyan, Magandang hapon sa inyo. Sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon, wisdom na maituturo, maibahagi nyo sa mga college students. And also sa atin mga nurse, mga doctor, ara sang hospital na patuloy, nagtatrabaho. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan at saka bigyan kayo ng wisdom, na magagamit nyo palagi, especially sa mga pasyente natin. Maraming nagpapa-check up, pupunta dahil may sakit. Sana bigyan kayo ng Panginoon na ma-provide yung kanilang mga pangangailangan sa tamang gamot. Yan. Okay? So, salamat sa lahat, and salamat naman itong platform na ito dahil nagpapatuloy pa din sa gawain na kung saan ito yung way na makakapag-share tayo ng salita ng Panginoon ngayong hapon. Okay? So, bago ko i-share ang salita ng Panginoon ngayong hapon na ito, babasahin ko muna ang salita ng Diyos. Dito po sa Joshua chapter 24, verse 14 to 25. Medyo mataas, pero sige lang. And mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko galing sa salita ng Panginoon. Okay, so Joshua chapter 24, verse 14 to 25, down to 25.
Sabi niya dito sa salita ng Panginoon, verse 14, "Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestor worship beyond Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestor served beyond the Euphrates, or the God of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my house and my household, we will serve the Lord." Then the people answered, "Far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. It was the Lord our God Himself who brought us and our parents up out of Egypt from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites, who live in the land. We too will serve the Lord because He is our God." Verse 19, Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you, after He has been good to you." But the people said to Joshua, "No, we will serve the Lord." Then Joshua said, "You are witness against yourselves that you have chosen to serve the Lord." "Yes, we are witness," they replied. Verse 23, "Now then," said Joshua, "throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel." And the people said to Joshua, "We will serve the Lord our God and obey Him." Verse 25, "On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem, he referred for them decrease and loss." Okay, so ang Panginoon po ang mag-bless sa kanyang salita. Mag-pray po tayo. Lord Jesus, thank you so much sa hapon na ito. Thank you so much once again sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin. Binigyan niyo po sa akin, Lord God, oras na makapag-share po, Lord God, ng salita mo through live streaming and through on air. Thank you so much once again, Lord, sa platform na ito na ginamit niyo po, Lord God, na kung saan ito yung way, Lord God, na ma-spread, Lord God, ang gospel ni Jesus Christ. Damo sa mga tao ang makarinig, Lord God, ng salita mo. Lord Jesus, ikaw man magahatag, magabulig, Lord God, sa bawat isa, especially, Lord God, sa mga listeners and viewers namin, Lord God, sininga kapon, sininga programa. Bless, Lord God, gai man sila, bigyan mo man sila, Lord God, ng wisdom na maintindihan, Lord God, ang iyong mga pulong subong. Kag-pray ko man, Lord God, buligan mo man ako sa pag-share, Lord God, ng salita mo. Especially, Lord God, sa mga natutunan ko galing sa salita mo, naway ma-share ko naman po sa kanila. And ikaw po mag-guide, Lord, sa bawat isa. Tapos, let the Holy Spirit, Lord God, na siya yung mag-touch, Lord God, sa amon mga tagipusoon, Lord God. Mag-touch, Lord God, sa salita mo. Kagtani, Lord God, na ma-apply namon, Lord God, ang mga mastadihan namon, Lord God, halin sang imong pulong. Kagpatawara man kami, Lord, sa amon mga ginaobra nga sala, na kung saan, Lord God, para sa amin daw tawhay lang or okay lang na obrahon, pero sa inyong mga mata, hindi pala ito kaayaya. Sabi nga ng salita mo, Lord God, ikaw ay holy na Diyos. Ibig sabihin, hangit ikaw
sa kasalanan. Kaya Lord, patawara kami sang amon mga sala nga naobra sa imo, sang amon mga ginaisip, sang amon Lord God nga pagpanulok, sang amon nga ginaghambal, and also Lord God sa amon nga ginaobra. Initanan Lord God na obra namon every day. Daw para sa amon daw okay lang, pero sa inyo pala Lord hindi ito maganda. Kaya po Lord God kami ay humihiling ng kapatawaran sa inyo. Pero salamat Lord God dahil sabi ng salita mo kapag kami ay humingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw naman na Diyos ay faithful na magpatawad sa aming kasalanan. Ini ang amon mga pag-ampo, i-bless ini nga programa Lord God. In Jesus name we pray. Amen and Amen. Now, balik po tayo. Ang mensahe po natin ngayong hapon patungkol sa Joshua chapter 24 verse 14 to 25 is a firm commitment. A firm commitment. No, kung titingnan mo, di na natin babasahin yung Joshua chapter 24 to 14 to 25 kasi medyo mahaba. So, titingnan na lang natin yung background muna nito. So, ang background, siyempre, walang iba na si Joshua. Okay? Now, ang book of Joshua, pinapakita dito kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako, lalo't lalo na sa mga Israel or sa mga Israelites. And then, pinangunahan niya ni Joshua pagkatapos ni Moses. Kasi, ang una kasi niyan, walang iba kundi si Moses. Pero ang nakapasok lang niyan sa Promised Land, walang iba kundi si Joshua. Si Moses hindi siya nakapasok kasi may mga hindi magandang nagawa. Okay. Nag-disobey sa Panginoon. Siyempre, lahat ng mga tawag dito, yung mga Israelite, siyempre nadala din siya sa kanyang anger. Kasi siyempre mga dungol abi ang mga Israelite. Okay? So si Moses, hanggang tingin na lang siya sa Promised Land. Okay? Hanggang tingin na lang siya. So ang nakapasok doon, ang mga bagong mga Israelites, yung mga old na mga Israelites, yun lahat yun napatay. Ang mga bago na mga sang mga Israelites, yun ang nakapasok doon. Kasama yan si Joshua, and also nandun din si Caleb. So yan ang story sina. And then si Moses, hindi talaga siya nakapasok and hanggang tingin na lang siya. Then dito naman sa chapter 24, ito yung huling mensahe ni Joshua. Or kung sa aton, huling mensahe, huling pamamaalam. Okay? So, huling pamamaalam. Pero, higit pa dito, okay, so, pinapakita niya or sinasabi niya na dapat ito yung gagawin mo or panawagan niya sa mga Israelites. Okay? Ang panawagan niya sa kanyang huling tagubilin, amo ini. Dapat matibay yung tinatawag na commitment natin. So yan yung tagubilin ni Joshua. Kaya yung mensahe natin ngayong hapon is a firm commitment. Okay, so yan ang tagubilin or panawagan ni Joshua sa mga Israelite. Dapat napatibayin natin ang ating commitment. Bakit? Unang-una, na-experience ng mga Israelite, okay? Na-experience ng mga Israelite kung paano sila niligtas ng Panginoon mula sa mga Egyptian. Siyempre, yan, na time si Moses na. Ano pa? Pinakita ng Panginoon ang provision, yung pag-provide ng pangangailangan sa mga Israelite. Saan? Sa wilderness. Okay? Paikot-ikot sila sa wilderness, hindi nila alam na malapit lang pala ang ang Promised Land. Okay? And then siyempre wilderness, desierto mainit, pero nandun lahat yung provision ng Panginoon. Okay, pagkain,
Okay, pagkain, pagkatapos, siyempre mainit, may ara pa sang pillar of clouds nga ginhatag sang Ginoo para hindi gid sila hindi maano ang ang kutis nila. Okay, hindi man. Okay? Amo na ang provision sang Ginoo kasi mainit sa wilderness. So may ginhatag sang Ginoo para hindi naman sila mainitan. Pero kahit ganun yung ginawa ng Panginoon, ay tiga-tiga pa din ang ulo sang mga Israelite. Okay? Yan. So, niligtas ng Panginoon mula sa Egypt, provision na binibigay ng Panginoon sa wilderness, and also yung tinatawag na promised land na binigay ng Panginoon. Okay? So, tagumpay na promise na binigay ng Panginoon. Now, emo ini ang pamangkot sa aton. Sininga, kahapon nun mga listeners and viewers natin. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na commitment? Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na commitment? Now, sa panahon natin ngayon, okay? Sa panahon natin ngayon, madaling magsabi ng yes. Okay? Madaling magsabi ng yes, pero mas mabilis pa sa madali. Tawag dito, mas mabilis pa tayong tinatawag na umatras. So, madaling magsabi ng yes, pero mas mabilis naman umatras. Madaling magsabing mag-commit ako, pero hindi naman tumatagal. Ganun din mga abyan, no, sa spiritual life natin. Minsan or many times magsasabi tayo sa Panginoon na, Lord, susunod ako sa iyo. Okay? Lord, susunod ako sa iyo. Okay? Now, madali lang ba magsunod sa Panginoon? Hindi madali magsunod sa Panginoon. Lord, susunod ako sa iyo. Pero pag nandyan na yung problema, okay? Nandyan na yung problema, dun ka na aatras. Ay, joke lang pala, Lord. Hindi lang anay. Oh, kita mo na. Pero sa binasa natin sa Joshua chapter 24, 14 to 25, pinakita ni Joshua na ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng tinatawag na firm, unshakable commitment. Okay? So, yung sinabi ni Joshua, ang pagsunod sa Diyos, dapat ito yung kailangan. Firm, unshakable commitment. So, ano na ang kailangan natin? So, tatlo kabagay na isi-share ko sininga hapon. Okay? Ang mensahe natin, a firm commitment. Okay? A firm commitment, number 1. Okay? A firm commitment requires wholehearted devotion. Wholehearted. Ibig sabihin, dapat walang half-hearted. Okay? So, wholehearted devotion. Joshua chapter 24 verse 14. Ang sabi niya, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Ibig sabihin, mga abyan, mga listeners and viewers, ang commitment na gusto ng Diyos ay hindi half-hearted. Gusto niya whole-hearted. Fear the Lord. Tingnan natin. Fear the Lord. Dito ba yung, yung matatakot ka sa Panginoon? Okay? Hindi po takot na lalayo. Okay? Kundi ito po yung takot na nagbibigay ng respeto. Siyempre kapag nagrespeto ka, siyempre susunod ka. Ito yun yung fear the Lord. So ibig sabihin, kapag may tunay tayong respeto sa Diyos, hindi mo siya babaliwalain. Okay? Hindi natin siya babaliwalain. Hindi natin siya, hindi natin siya gagawing optional lang. Option lang. Wala na akong magawa. Makumit na lang ako eh. Sunod na lang ako sa Ginoo kasi wala naman akong ginagawa. No,
Hindi yan. Okay? Ano pa? Serve Him in sincerity and in truth. Ibig sabihin, ang tunay na commitment, mga listeners and viewers, hindi pakitang tao. Hindi seasonal. Pag season gani, di ba, nag-change. So, ibig sabihin, hindi seasonal, kundi galing sa puso. At dapat consistent. Hindi lang nadala ka lang sa emotion. Pagkatapos, o nawala yung emotion, wala na. Okay? Dapat galing sa puso at dapat consistent. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ano pa? Put away the gods. Okay? Put away the gods. So, makikita natin dito na ang mga Israel may commitment sa Diyos pero may ibang Diyos pa rin. Kaya nga, sinasabi ni Joshua na iwanan nyo na yung mga gods nyo na yan. Hindi ibig sabihin na yung mga graven image. Hindi po yan ang ibig sabihin. Okay, bigyan ko kayo ng example. Kung, ito yung gods dito, kung, like for example, itong cellphone na ito. Okay, cellphone na ito. Kung ang puso ko nandito na palagi sa cellphone, ibig sabihin ito yung Diyos ko. Okay ha? Pinaliwanag ko po dito. So, ibig sabihin, no, yung put away the gods, okay, hindi ibig sabihin na nag-commit ka sa Panginoon, okay, pero may iba ka palang Diyos sa buhay mo. So, ibig sabihin, posible na mag-commit ka sa Panginoon na susunod ako, pero wala naman sa puso. Yes, pwede naman magsabi tayo na, ay, susunod ako sa Panginoon. Hanggang sa bibig na lang, hanggang salita lang, pero hindi sa tinatawag na sa puso. No, 3 kabagay na i-share ko sa inyo. A firm commitment requires wholehearted. Number 1, serving God requires reverence. Okay? Serving God requires reverence. Basahin natin Proverbs chapter 9 verse 10. Okay, sige, balik tayo. At least may Bible tayo dito. Okay, Proverbs. Hanapin muna natin Proverbs. Proverbs 9:10. Sabi niya dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is, ulitin ko, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ibig sabihin, mga listeners and viewers natin ngayong hapon, ang firm commitment ay nagsisimula sa tamang pagtingin sa Diyos, tamang respeto sa Diyos. Okay? Pangalawa, serving God requires sincerity. Ibig sabihin, sincero. Tunay. Now, basahin natin Psalms 24 verse 3 to 4. Basahin natin. Psalms 24 verse 3 to 4. Sabi niya dito, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Diba? Kita nyo? So, ibig sabihin, serving God requires sincerity. So, walang double life. Okay? Walang double life sa tunay na commitment. Dapat isa lang talaga. Hindi ka pwede mag-serve ng two master. Dapat isa lang. Bakit?
Kasi kung dalawa yung siserbisyuhan mo, ang tendency pwede mo i-hate yung isa, tapos pwede mo i-love yung isa. Kaya, serving requires sincerity. So, walang double life sa tunay na commitment. At ang pangatlo, ito yung last. Serving God requires separation from idols. Okay, serving God requires separation from idols. Okay, na-explain ko na ito kaina. Pero saan ito matatagpuan? Exodus chapter 20, verse 3. O, tingnan, basahin natin. Exodus 20. Exodus 20. Verse 3. Sabi niya dito, you shall have no other gods before me. Okay? So, ang tunay na commitment, walang kahati ang Diyos. Okay? Dapat sa Kanya lang talaga. Kasi ayaw ng Panginoon na may ara ka pa sang sirbihan nga iba. So, gusto ng Panginoon wala siyang kahati. Bakit? Ano yung sinabi kanina sa salita ng Panginoon sa Joshua chapter 24? Ang Diyos ay holy, tapos ang Panginoon ay jealous God. Okay? So, ayaw niya ng may kahati. Gusto niya sa Kanya lang din. Amo na ang Diyos naton. That's why, ang tunay na commitment dapat walang kahati. Okay? Amo ni ang problema minsan, mga abyan. Hindi naman natin sinasabi na ayaw natin sa Panginoon. Pero ito yung kadalasan na sinasabi natin. Kasama ko ang Diyos. Yes, of course, kasama natin ang Diyos. Pero may iba pa tayong sinasamahan na Diyos. Okay? May iba pa. So dapat, kapag sinabi nating kasama ko ang Diyos, dapat siya lang. Wala nang iba. Ano ang tunay na commitment? Dapat God-centered lang gid. God alone lang gid. Okay? God alone lang gid. Now, what's the lesson mga abyan? Ang firm commitment ay dapat buong puso. Dapat walang kahati. Okay? Walang kahati. Now, in application, i-identify natin ang ating sarili ngayong hapon, mga abyan, mga listeners and viewers. Ano ang mga bagay na kaagaw ng Diyos sa puso mo? So, ikaw na ang makakasagot niyan. Okay? Ikaw na ang makakasagot niyan. It is you. It is between you and God. Kung may ara man sang kahati ang Ginoo, tanggalin mo na 'yon. Kag mag-focus ka sa Panginoon. Okay? Tanggalin mo na. Baka naka-focus ka na, nakakommit ka na sa mga dito sa mundo. Hindi napapalitan mo na ang Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon, distraction talaga ang mangyayari sa atin. Okay, so, ano ba ang mga bagay na kaagaw ng Diyos sa puso mo? Okay? Ano ba? So, yung mga kaagaw sa puso mo sa Diyos, i-commit na sa Panginoon. Lord, tanggala lang, please, bula ini sa akon para maka-focus ako sa inyo. Yan. Okay? So, i-identify natin. Pangalawa, dito na tayo. Pangalawa, a firm commitment is a personal decision. Okay? A firm commitment, okay, is a personal decision. Joshua chapter 24 verse 15. Sabi niya dito, choose for yourself this day. Oh, pipili ka talaga dapat. Pipili ka this day. So, ang commitment pala mga abyan ay hindi napapalitan,
hindi napipilitan. Okay? So daw ano ka lang ba na gawin mo, hindi. Okay, so ang commitment ay hindi po ito pinipilit. Hindi po ito yung tinatawag na, like for example, ang lolo mo mayaman. Okay? Tapos pinamana sa'yo. Hindi 'yon. Ang commitment, okay? Hindi minamana. Hindi din dinadala ng crowd. Okay? Ano ang ibig sabihin? A firm commitment is a personal decision. Ibig sabihin, personal choice mo ini. Susunod ka ba sa Panginoon? Magko-commit ka ba sa Panginoon? O hindi? Ito ay personal choice. Ibig sabihin, sabi ng salita ng Panginoon sa Joshua 24:15, choose for yourself this day. Ano ang ginpili ni Joshua? Anong sinabi niya? But as for me and my household, we will serve the Lord. So amo na ang choices nga ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ano pa? This day. This day, tingnan natin. Ibig sabihin, urgency. Hindi na bukas kapag magko-commit tayo sa Panginoon. Wag na natin buwas pa. Wag na. Ngayon na. Now na. Daw si Chris Aquino bala. Now na. Urgency. Hindi bukas. Hindi ibig sabihin, hindi dapat na, wait lang, magre-ready muna ako. Hindi. Ngayon na. Kahit hindi ka pa ready. Ngayon na. Okay? Pagkatapos mo makakommit, prepare ka. At ano pa dito? As for me and my house. Si Joshua, okay, hindi naghihintay ng tinatawag na majority votes. Wala. Hindi siya na-pressure sa kultura. Siyempre, yung mga Jews. Ano ginawa niya? Siya mismo talaga yung nag-decide. Siya mismo. So, ibig sabihin mga abyan, ang tunay na commitment, hindi pala ito nakadependent sa feeling, nakadepende or sa sa feelings naton. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Ito ay tinatawag na desisyon na pinanindigan natin. So, ibig sabihin kapag desisyon na, wala nang bawian ini. Okay? Wala nang bawian. Kailangan mo ng panindigan. 3 kabagay. Okay? 3 kabagay that I will share to you. A firm commitment is a personal decision. Number 1, serving God is a choice. Serving God is a choice. Basahin natin Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30. Okay, verse 19. Basahin natin. 19. Sabi niya dito, this day I call the heavens and the earth as witnesses. Witnesses talaga, against you that I have set before your life and that blessing and curses. Now, choose life so that you and your children may live. Okay? Number 1, serving God is a choice. Dapat mamili ka. Ano? Gusto mo ng consequence o gusto mong mabuhay? See? Siyempre kung ako pipiliin ko, ayoko ng consequence. Gusto kong mabuhay. Serving God is a choice. Pangalawa, the choice must be made daily. Hindi lang ngayon nag-commit ka ngayon. Okay, ngayon lang, hanggang ngayon lang. Hindi. Ibig sabihin, araw-araw na ito. Ibig sabihin, gawin mo na ito sa buong buhay mo.
Okay? Basahin natin. Luke chapter 9 verse 23. New Testament naman tayo. Luke 9:23. Sabi dito, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily. Daily. Ibig sabihin, palagi, araw-araw. Take up their cross daily and follow me. Si Jesus Christ mismo nagsabi nito. Ibig sabihin, commitment is not one time. It is daily, mga abyan, mga utod ko sa Ginoo. Mga listeners and viewers natin. Okay? Commitment is not one time, it is daily. At pangatlo, your choice influences others. Wow! Diba? Joshua chapter 24 verse 15, nung sinabi niya, diba, ni Joshua na, but as for me and my house, we will serve the Lord. Te, ano ang nangyari sa mga Israelites? Okay? Naghambal sila nga, di, mag-serve kami sa Ginoo. Di, kung amoy na, di, biyaan namon ang mga Diyos. Ni ano to, si Amorites. Oh. Ginano pagid, baliktad pagid ni Joshua, pero hambal niya, kung mag-serve, kung ano ang pag-serve mo sa Ginoo, amo na mag-serve kami sa Ginoo mo. Oh. Okay? So, pangatlo, your choice influences others. Ibig sabihin, ang decision mo may epekto ini sa pamilya mo. Okay? Kung decision sang tatay na magsunod sa Ginoo, iti ang pamilya naman niya, madala naman niya ina sa Ginoo. Oh. Diba? Now, bigyan ko kayo ng example. Kung sino man dyan yung mga atleta. Okay? Mga sumasali sa mga palarong pangbansa. O sige, ano natin. Magtanong ako sa inyo. Or sa lahat. Okay? Sapat lang ba sa mga atleta na mag-training sila ng isang araw lang? Sapat ba? Hindi. Siyempre, kapag sasaba ka sa mga ganyan, palarong pambansa, like for example, hindi yung isang araw lang na, okay na to, sapat na to. Wala. Hindi ka mananalo niyan. So, kailangan talaga yung mga atleta, araw-araw talaga yan sila nag-iinsayo para makamit nila yung tagumpay. Yung gold medal. Okay? So, kailangan nila ng araw-araw. Ganun din sa commitment natin sa Panginoon. Dapat daily. Hindi dapat ngayon lang. Okay? Dapat araw-araw. So, anong lesson, mga listeners and viewers natin ngayong hapon? A firm commitment is a daily decision. In application, hindi lang dapat ikaw at ako naligtas, kundi dapat sa buhay natin, ibibigay natin sa Panginoon yung ating buhay. In other words, dapat isurrender natin ang ating buhay daily. Okay? Daily. Isurrender natin sa Panginoon. Last one. The last one. Amo ni. Last one is, a firm commitment requires faithfulness and action. Requires faithfulness and action. Okay? Joshua chapter 24 verse 16 to 25. Ano ang sinagot ng mga tao, mga Israelites? Sumagot sila na, we will serve the Lord. Pero si Joshua, parang sinasubok mo yung sinasabi ko sa kaina na parang ginabaliktad-baliktad ni Joshua para malalaman kung tuod-tuod gid ang kanilang pag-commit sa Ginoo nga mag-serve gid sila. Okay? So sinusubok ni
ni Joshua. Hambal niya, you cannot serve the Lord. Okay? Kung may ara ka mo sang iba nga ginaserbisyuhan man, amo gani. So ginatry ni Joshua kasi walang mangyayari sa, like for example, nagsasabi ka sa Panginoon hanggang sa ano lang pala, tapos meron palang iba na siniservisyohan ka. Okay? So clear talaga ni Joshua. Dapat kung magse-serve kayo sa Panginoon, dapat sincero or seryoso ka mo sa inyong commitment. Okay? Bakit? Anong sinabi niya? Kasi ang Panginoon natin ay ano ganito? Holy. Ano pa? Jealous God. Ibig sabihin, kapag nag-serve ka mo, nag-commit ka mo sa Panginoon, hindi siya tumatanggap ng tinatawag na half-hearted. Okay? Gusto niya wholehearted. Tapos gusto niya loyal kayo. Mga loyal. Sino ba mga loyal dito sa atin? Loyal. Okay? At anong ginawa ni Joshua dahil parang ginatest niya ang mga mga Israelite. Sa bandang huli nagsabi sila, hindi, mag-serve kami talaga sa Panginoon. So anong ginawa ni Joshua sa huli? Gumawa sila ng covenant. So ibig sabihin hindi lang salita kundi commitment na may tinatawag na accountability. Yan. So may covenant talaga para tuod-tuod gid. So, hindi lang salita, kundi commitment, tapos may ara sang accountability. Ito kasi mga listeners and viewers, maraming mga tao na mabilis mag-commit. Yes. Pero hindi naman faithful. Yes, tuod na. Pero, ang tunay na commitment, nasusubok ina sa tinatawag na consistency. Consistency. So, 3 kabagay na i-share ko sa inyo. A firm commitment requires faithfulness and action. Number 1. Number 1, commitment to God is serious. O, dapat, kapag nag-commit tayo sa Panginoon na ako, Lord, mag-worship, mag-serve ako sa inyo, dapat, gid, seryoso ka. Joshua chapter 24 verse 19. Ang pag-commit natin sa Panginoon, hindi po ito hampang-hampang lang ha. Mga listeners and viewers, hindi lang ito laro-laro. Dapat po isa sa buhay natin. Yan. Okay? Dapat po isa sa buhay natin. Pangalawa, God desires exclusive loyalty. Exclusive. Ikaw at ako yun. Bawat isa sa atin, ang Panginoon nagdi-desire na dapat loyal ka sa Panginoon. Basahin natin. Sige, basahin natin ha. Okay? Deuteronomy chapter 6 verse 5. Basahin natin. Namin basahon. Deuteronomy 6:5. Sabi niya dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. So, amo na mga abyan, mga listeners and viewers, God desires exclusive loyalty. Dapat buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At last, pangatlo, commitment must be confirmed by action. Joshua chapter 24 verse 23 requires action. Ano ang sinabi niya sa verse 23? Put away the foreign gods. Okay? Put away. Ibig sabihin, ang tunay na commitment may ara sang ginatawag na changes. Okay? Changes. Changes, mga abyan.
So, ganun ang commitment. Dapat, ang commitment natin sa Diyos, dapat merong changes. Kung ano yung mga ayaw ng Panginoon na magbibigay sa Kanya ng kahati, sabi dito, put away the foreign gods. Ibig sabihin, bitawan mo na ini. Bitawan mo na ini. Damo sang mga gods naton subong, especially sa kalibutan. Damo gid nga maghatag sang kaagaw sang Ginoo. Kita mo, lahat ng mga tao ngayon busy palagi. Okay? Up to the point nakakalimutan na nila ang Panginoon. Up to the point hindi na nag-church kasi magtatrabaho na palagi. Bigyan nyo naman ng oras ang Panginoon. Okay? Tandaan po natin, lahat po ng mga blessing, lahat po ng nakamit natin, yan po ay galing sa Panginoon. Kaya, gusto ng Panginoon, bigyan natin siya ng time, ng oras. Anong binibigay sa atin ng Panginoon? O, kita mo, Monday to Saturday, grabe trabaho sang mga tao. Ang Sunday, isang araw lang na. Why not di tayo maglaan ng oras na magpunta sa lugar na kung saan makapag-worship tayo sa Panginoon? Magpunta tayo sa isang lugar na makapagpasalamat tayo sa Panginoon. Yan. Okay? Dahil pagkatapos naman ng Sunday, pag Monday naman, balik naman sa trabaho, bakbakan naman. Okay? Dapat, pag nag-commit tayo sa Panginoon, merong changes. Ano ang changes doon? Bitawan mo na yung mga Diyosan natin. Okay? Pinaliwanag ko na po yan ha. Bitawan natin yung mga napupusuan na natin. Okay? Kasi kung yan ang napupusuan mo, yan na yung Diyos mo. Okay? Balik tayo sa Panginoon. So, ano ang lesson ngayon, mga abyan? Ang firm commitment ay nakikita sa action. Ang firm commitment, okay, commitment, dapat nakikita sa action. Hindi lang sa salita. Okay? Kaya sinabi ni Joshua, put away the foreign gods. Kasi nagsabi kasi sila na hindi, magsiserve kami sa Panginoon. O, sige, magsiserve kayo sa Panginoon. Tanggalin nyo ito. Then, gumawa sila ng covenant. Now, in application mga abyan, ano ang kailangan nating alisin? Or ano kaya ang kailangan natin baguhin? Or ano kaya ang ating sisimulan para magiging tunay yung commitment natin sa Panginoon? Okay? Ano kaya? Sige. Ask yourself, mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Okay? So, tandaan po natin, okay? Hindi sapat yung belief, hindi sapat yung emotion, kailangan po ng tinatawag na firm commitment. So, i-sum up natin. Joshua chapter 24 verse 14 to 25. Number 1, a firm commitment, kailangan ng wholehearted devotion. Pangalawa, a firm commitment, kailangan ng personal decision. You have to decide it. And then, pangatlo, a firm commitment, kailangan ng faithful action. Okay? Now, challenge ini sa aton mga abyan. Kung ngayon ang araw ng pagpipili, ano ang gagawin mo? Firm ba ang commitment mo or temporary lang? Kung may pressure, magbabago ka ba? Kung may struggle, titigil ka ba?
o maninindigan. Okay, amo na mga abyan. Okay? Salamat sa salita ng Panginoon at sana magbibigay ito ng tulong sa bawat isa, especially sa aton nga commitment sa Ginoo sa pag-serve sa Kanya. Let's pray. Father, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you so much, Lord God, for reminding us that following you requires a firm commitment. Patawaran man kami, Lord God. There are times nga ang amon nga mga tagipusoon ay divided. Kung mag-serve kami sa imo, daw gakawad-an kami sanggana, mas namian pa kami sang ginuyatan namon nga mga butang sini nga kalibutan. Buligita ni kami, Lord, na makabaton kami sang kahadlok sa imo, nga mag-serve kid kami, Lord God, with sincerity and truth. Kag buligan mo man kami, Lord God, gaiman kami sang courage to choose you daily, kahit ano po ang mangyayari. Tanggalin niyo po, Lord God, ang mga idol, Lord God, in our lives. Anything, Lord God, nga amo na ang magauyat, magakuha sang amon nga tagipusoon para sa imo. Kag buligi man kami, Lord God, nga magiging faithful kami, consistent kami, and isurrender namon, Lord God, ang amon nga kabuhi sa imo. Subong nga kahaponon, Lord God, tani, Lord God, nga buligan mo man kami. Kag amo man, Lord God, tani ang i-declare namon sa amon nga tagipusoon na as for me and my house, we will serve the Lord. Gaiman kami sang strength, Lord. Buligi man kami nga firm ang amon nga commitment sa imo. Agud, Lord God, makastand kami until the end. Lord Jesus, amoy ni nga amon mga pag-ampo. I-bless man, Lord God, ang mga listeners and viewers ini nga pon. Kag ini nga platform, Lord God, nga gingamit mo nga maka-share, ma-spread, Lord God, ang imong pulong. Ini nga amon mga pag-ampo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, salamat mga abyan. Sini nga hapon kag natapos na ang aton nga programa. Okay? And sa uman, no? Ako magpasalamat kag amo lang gid ang akon nga sulti sa bawat isa, no, sa aton nga mga listeners and viewers ngayong hapon. God bless you and bye.